Ang video nito ay ako po yung magluluto ng ulam ng mga bata. Ang lulutuin ko ngayon mga kaubayan ay hipon. Hipon naman ngayon, babaguhin ko naman ngayon. Kasi kanina labong, talong, ampalaya. Hipon naman po ngayon na kuan ang at ito ang palaya naman. Ito ang isasahog ko naman po ngayon, hipon. Kaya ito para mabago naman po ang kanilang ulam mga kaubayan. Igigisa ko lamang po ito. Yun po mga kaubayan, linuluto ko na po yung hipon. Una ko pong lulutuin yung hipon para mabago naman po ang panlasa ng mga bata. Iba't iba po ang linuluto ko sa kanila. Kadalasan pag ako pong nagluluto, madalang po akong magluto ng mga baboy, ng mga karne, mga kaubayan. Kadalasan po puro mga gulay. Kasi pag yung asawa ko po ang nagluluto ay puro po mga karne ang linuluto niyan, mga kaubayan. Pero ako po, isda at gulay karamihan. Tignan ko po kung luto na po yun. Bali luto na itong hipon nila mga kaubayan, luto na ito. Ito naman po ang isusunod ko ngayon, ampalaya po. Ito po puro-purong hipon na ulam nila. Ito naman po ay ampalaya. Ampalaya na may hipon naman po para mabago po yung kanilang panlasa. Kasi buhat nung ako ang nagluluto po, karamihan po na linuluto ko ay puro gulay, isda. Puro gulay, isda gulay lamang po. Hindi tulad ng asawa ko, talagang mga manok, baboy, puro karne po yun. Baliktad po kami, dahil pag ako pong nagluluto ay puro gulay naman po. Iluluto ko po ito. Bali, linuluto ko na lamang po yung ampalaya mga kaubayan na ang sahog ng ampalaya ay hipon po. Kasi pag pabago-bago po ang lasa ng mga bata sa pagkain, depende po sa timplada yan, ay gustong gusto po nila. Kaya madalang po silang makakain ng gulay pag ako na po ang nagluluto. Kasi hindi nga po ako nagluluto ng karne mga kaubayan. Madalang po ng manok, hindi tulad ng asawa ko pag nandito po, puro manok po talaga yan. Puro manok yan, karne. Kaya yung mga bata ay lumaking maselan po yung kanilang mga pangangatawan, mga kaubayan. Buti na lang po, pag akong nagluluto, gusto po nila yung lasa ng aking linuluto. Bali, luto na ito mga kaubayan, kukunin ko na. Ito po, luto na ito. Ito, luto na mga kaubayan, no? Wala pong halong pait. Masarap po sa panlasa ng mga bata, kaya magugustuhan po nila ito. Ang kagandahan nito mga kaubayan, ay nagpapasok po ako ng halamang gamot sa loob ng kanilang katawan sa pamamagitan ng ampalaya. Natatalo po yung lasa ng ampalaya dun sa timpla ng sabaw ng mga ricado niya. Hindi po nila namamalayan yung pait ng ampalaya pumapasok po sa loob ng kanilang katawan, pero hindi po nila nalalasahan. Yung pait na yung bisa ng ampalaya na yon napapasok sa loob ng kanilang katawan kasi mapuputi yung aking mga anakis at medyo payat nga lamang po dahil sa maselans, yung mga kinakain po nila kasi pag nagluto yung asawa ko puro karne, madalang po silang maggulay, pero pag sa akin po puro gulay, kaya pinapasok ko sa loob ng katawan nila yung mga gulay na masarap po sa panlasa nila. Katulad po nito, gustong gusto po nila ito.
yung bisa po ng ampalaya, yung ampalaya po ay lilinisan niya po yung dugo natin. Sa dugo po ang tinatarget noon mga kaubayan, yung ampalaya. Kaya ko naisipan yung mga ganitong pamamaraan ng pagluluto kasi mapuputi yung mga anak ko at medyo payatin. Masiselan po sa pagkain kasi hindi pinapakain ng asawa ko ng mga hindi mahilig pong magluto ng gulay-gulay yon. Ako lamang po ang nagluluto ng gulay-gulay na ganito. Kaya gustong-gusto po nila ito. Kasi po yung lasa po, hindi po, wala po silang malasahan na gulay na mapait. Masarap po yung panlasa nila. Sa buhat nung umalis yung asawa ko, ako na mismo ang nagluluto. At nakukuha ko po yung gusto kong pamamaraan para mapakain po sila ng mga gulay, ng mga halamang gamot, mga kaubayan. Kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat. O, kain na kayo. Gilyos, kain na kayo.